taong 1966. Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Noong mga panahong ito, bata pa lamang ako, ay iminulat na ako ng lolo kong antingero at albularyo sa larangan ng lihim na karunungan. Tawagin niyo na lang po ako kabanong sa palayo kong Erning Pusa. Ito ang bansag sa akin ng mga kaibigan ko sa kadahilan ng masyado raw akong maliksi kung kumilos at alisto sa lahat ng bagay. Gaya ng mga pusa, may abilidad daw akong maihahalin tulad rito, sabi ni Lolo Puroy. Tulad ng mga kakayahang makakita sa dilim, matalas sa pakiramdam at kung ano-ano pa. Gayunpaman, dahil sa abilidad kong yon, kung kaya naman hindi nahirapan ng lolo ko na turuan ako sa mga bagay na may kinalaman sa mga pananggalang. Gaya ng mga agimat, bertud, mutya, at kung ano-ano pang pwedeng pangontra o panlaban sa mga aswang. Ito ang tatandaan mo, Erning. Dito sa atin sa Kabasalan, magkaiba ang pananaw ng mga aswang, mambabarang, mangkukulam at manlalason. Kung kaya, huwag mong ipagsawalang bahala ang abilidad ng mga ito. Sa katunayan, mabuti silang kaibigan, pero masama silang kaaway. Kaya lang sa tanda kong ito hindi ko lubos maisip na mapapaslang ng isang dayong asbo ang ama mo. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Puroy habang napapabuntong hininga. Dagdag pa nito na kaya niya raw ako sinasanay sa aspeto ng lihim na karunungan at mga pananggalang ay upang hanapin ang aswang na nagngangalang Asuan. Ayon pa rito na nangyari ang pamamaslang sa aking ama nung ako'y 10 taong gulang pa lamang. Sabi pa ng lolo ko na noong mangyari ang pananalasa ng mga asbo sa mga kabundukan ng Kabasalan, kasalukuyang nangangaso ang aking ama, kung kaya naman napangibabawan ito ng mga nilalang na yon. Dahil sa pangyayaring yon, naagaw ng mga ito ang mga mutyang tangan ng aking ama. Bago isapit sa isang puno ang bangkay nito ng mga asbo sa pamumuno ni Asuan, isang mambabarang rin ang nakasaksi sa pangyayaring yon. Bago ito nalaman ng lolo ko. Hindi naman masisisi ng Lolo Puroy ang kababayo naming mambabarang. Sa kadahilan ng alam nito sa kanyang sarili na pinangingibabawan yon ng matinding takot sa mga aswang na asbo. Dahil sa aking mga narinig, sumidi ang galit ko sa mga aswang na asbo. Ipinangako ko rin sa aking sarili na kahit sa panig ng Zamboanga, hahanapin ko ang pangkat ni Asuan. Sa pagdaan pa ng mga araw, mas lalo pa akong nagpalawak ng aking kaalaman sa iba't ibang klase ng usal panlaban sa mga aswang. Inaral ko din kabanong ang iba't ibang klase ng tigalpo, gaya ng pamako, tagaliwas at kung ano-ano pa. Tama nga yan, iho. Magpalakas ka ng husto para kung sakaling dumating ang araw na makaharap kayo ni Asuan, 100% may laban ka rito. Gustuin ko mang samahan ka sa paghahanap sa pangkat ng mga demonyong yon. Hindi ko na rin magagawa dala ng aking katandaan. Magkasunod na paliwanag ng lolo ko. Dahil sa mga inilahad nito, inunawa ko na lang ang rason ng lolo ko na talagang hindi na nito kaya pang maglakbay sa malayuan. Bilang ambag nito sa aking gagawing paglalakbay sa mga susunod na araw, walang kaabog-abog nitong pinalawak ang aking kamalayan sa mundo ng mga antingero at magmumutya. Halos lahat ng pananggalang at lihim na aral sa panig ng kanan ay itinuro nito sa akin ng walang pag-aalinlangan. Sa pagdaan pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Pakiramdam ko nga sa aking sarili, tila naghalo-halo na ang lakas ng agimat, mutya at bertud ni Lolo Puroy. Tandaan mo, Erning, apo, sa iyong gagawing paglalakbay, maraming nilalang sa mga baring madaraanan mo ang susubok ng iyong kakayahan. Palagi mo ring tatandaan, iho, na hindi lahat ng aswang ay likas na masama. Sa katunayan, ang iba sa kanila ay mas pinili ang tahimik na pamumuhay.
Kaya ang may papayo ko lang sa iyo, maging mapagmasid ka sa mga madaraanan mong baryo. Bumalik ka ng buhay sa piling namin ng lola aning mo. Dahil ikaw na lang ang yaman na mayroong kami. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Puroy. Matapos kong marinig ang mga sinabi ng lolo ko, may nahon naman akong tumango rito bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, iginugol ko muna ang aking sarili sa pagtulong sa mga ito sa gawaing bahay at panggagamot. Maya-maya pa, pumunta muna ako ng parang para mag-araro sa aming maliit na sakahan. Subalit, habang naroroon ako sa bukid, marami-rami na rin akong nakikitang mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Lalong-lalo na ang mga duwende, laman lupa at mga diwatang nasa anyo ng isang ordinaryong tao. Wala naman akong naging problema sa mga nilalang na yon. At sa katunayan, palihim nga akong nagtatanong sa mga ito tungkol sa mga aswang. Ayon sa mga nilalang na yon, Kaabanong, hindi raw sila gaanong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang klase ng mga aswang, lalong-lalo na sa mga asbo. Kung may mga uri daw ng aswang ang makakatulong sa akin, yun daw ay walang iba kundi ang mga sarot. Isa raw itong uri ng aswang na hindi kumakain ng karne ng tao. At mas kilala ang mga aswang na ito sa katawagan ng taong lobo. Dagdag pa ng mga laman lupa na mapaminsala lamang ang ganong uri ng aswang sa mga alagang hayop ng mga magsasaka. Kung gusto mo talaga matunton ang kinaroroonan ng mga aswang na asbo na siyang pumatay ka mo sa iyong ama, wala kang ibang dapat gawin kung hindi hanapin ang baryo o kakahuyan na pinamumugaran ng mga sarot. Kung makukuha mo ang loob ng mga ito nang hindi gumagamit ng dahas, mas maganda yon, Erning. Puso ang gamitin mo bilang antingero. Magkakasunod na paliwanag ng laman lupa. Sa pagpapatuloy ng aking pakikipagtalakayan sa mga nilalang na yon, tumango lamang ako at mahinahong nagpasalamat sa mga ito. Sa buong buhay ko kasi, Kaabanong, simula na maging antingero ko ng aming angkan, puro mga tipikal na aswang pa lang ang aking mga nakakaengkwentro. Isa kasi sa pinakamababang uri ng mga aswang ay yung tinatawag nilang gala, na nanggagaya ng itsura ng isang ordinaryong tao para makapambiktima. Pero wala itong kahirap-hirap patahin dahil sapat na rito ang asin na may buhay na salita at isang buntot pagi na may sagradong langis ng albularyo. Hindi gaya ng ibang aswang na may mataas na abilidad na kaya magpalit-palit ng mga anyong hayop, gaya ng mga bangkilan, asbo, sarot, danag, aniningaw, at kung ano-ano pang uri ng mga aswang na lumilipad sa himpapawid at gumagapang sa kalupaan. Madali kong natutunan ng mga bagay na yon sa matatandang antingero sa aming baryo. Sa kung papaano kumilala ng mga aswang. Kung kaya naman, nang matapos ang aming mga ginagawa sa bukid, kagad naman akong nagpaalam sa mga kaibigan kong duwende at laman lupa. Sa pagbagtas ko nga sa daan pauwi sa aming pamamahay, ay may nakasalubong akong lalaki na nanlilisik ang mga mata sa katirikan ng araw, na tila ba hindi ito gagawa ng mabuti, na kahit ano pa mang orasyon ay pwede itong sumalakay sa isang tao. Kung kaya naman wala akong kaabog-abog na napababa sa sinasakyan kong kalabaw upang kumprontahin ang taong yon. Tanga ng aking sundang, laking gulat nito nang humarang ako sa kanyang daraanan habang nagwiwika ako ng, Kaibigan, tirik na tirik ang araw pero maaga kang palaboy-laboy sa baryo namin ah. Matindi na ba ang nararamdaman mong gutom at tila kumakalam na ang sikmura mo? Patanong kong bati. Tigilan mo ako, Erning. Kilala kitang antingero ka. Apo ka ni Puroy, manggagamot at wala akong masamang pakay sa lugar na ito. Dahil maniningil ako ng utang sa isang tao. Maring tugon ng lalaking yon. Walang masamang pakay, pero maniningil ka ng utang sa isang kababaryo namin. Sa makatuwid, ganun din yon at may masamang pakay ka pa rin sa baryo namin. Binabalaan kita, kaibigan. Kung ano man o sino man ang pakay mo, kalimutan mo na. Baka gusto mong magkasubukan pa tayo rito. Magkakasunod kong tanong at paliwanag. Maya-maya pa, bigla naman itong napatitig sa akin nang makita nitong humigpit ang hawak ko sa aking sundang. Habang pabulong ako nagpapakawala ng buhay na salita sa hangin.
Kung kaya naman, pagalit itong sumagot sa akin ng, Mukhang nakahanda kang itaya ang sarili mong buhay para sa isang tao na hindi mo naman kaano-ano. Aalis ako sa lugar na ito, pero hindi nangangahulugan yan na natatakot ako sa iyo. Yan ang hirap sa inyo mga antingero. Nakapag-aaral lang kayo ng kaunting kalaman sa aspeto ng lihim na karunungan. Akala nyo kung sino na kayo? Magkakasunod na paliwanag ng taong yon. Matapos makapagsalita ang lalaking yon, hindi na ito tumuloy sa kanyang pupuntahan at tumalikod na lang sa akin. Habang naglalakad dito papalayo sa aking kinaroroonan, nakita ko pang napapasulyap yon sa kanyang likuran. Kaya naman nabatid ko sa aking sarili, nahahanap lang yon ng tiyempo para bumalik. Hindi man ngayon, pero maaaring sa mga susunod na araw. Nang masiguro kong nakalayo na ng husto ang taong iyon, at saka pa lang ako nagpatuloy sa aking paglalakad, hila-hila ang aking kalabaw. Makalipas pa ang ilang minuto, narating ko na ang aming pamamahay at agaran ko nang sinabi kay Lolo Puroy ang aking mga nasilayan sa bukid. Gayon din ang aswang na gala na aking nakasalubong sa daan. Sabay wika nito ng, Kahanga-hanga ang aswang na yung nasa lubong, Erning Apo. Mantakin mong tirik na tirik ang araw nagpapalaboy-laboy ito sa baryo natin. Ibang klase talaga ang aswang ayon. Wala nang pinipiling oras at araw. Lalabas at gagala sila kung anong oras nila naisin. Pero alam mo, Apo, ang mga aswang na yon hindi lalabas sa kanilang pugad ng walang dahilan. Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Matapos kong marinig ang mga paliwanag ni Lolo Puroy, walang sabi-sabi naman akong napaisip sa inilahad ng nilalang na yon nang masalubong ko ito. Inisip ko tuloy na maaring may nakaalitan yon sa aming baryo o dili kaya'y may nakuhang pag-aari nito na gusto niyang bawiin. Gayunpaman, ipinakibit balikat ko na lang ang pakay ng nilalang na yon dahil batid ko sa aking sarili na makikita pa naman kami ng aswang na yon sa mga susunod na araw. Makaraan pa ang mga araw habang nagmumuni-muni ako sa aming bakuran. Dahil katatapos ko lang na magtrabaho sa bukid, nang muli ko na namang maalala ang pangkat ni Asuan. Kasabay nito ang pag-alala ng mga elementong laman lupa at duwende tungkol naman sa pangkat ng mga sarot. Kaya naman walang kabog-abog akong nagtanong sa Lolo Puroy kung totoo bang hindi kumakain ng karne ng tao ang mga aswang na yon. Nang marinig naman ng lolo ko ang aking mga katanungan, walang pagdadalawang isip naman itong nagwika sa akin. Totoo ang sinasabi ng mga karangit na lamang lupa, Erning, na hindi mapanganib sa tao ang mga sarot. Sa katunayan, mapanganib lang ang mga ito sa alagang kalabaw, baka at kung ano-ano pang alagang hayop ng mga tao. Madali lang namang kausap ang mga ganong aswang kung mayroong kang pakay sa kanila. Alayan mo lang ang mga ito ng babwira mo makukuha mo na ang impormasyon na kailangan mo. Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Hindi naglaon kabanong nang maipon sa aking isipan ang mga impormasyon na binigay ng karangit, duwende at ng lolo kong manggagamot. Inihanda ko na ang aking sarili sa gagawin kong paglalakbay. Pero bago yon, kailangan ko munang ayusin ang mga aswang na gala sa aming baryo. Isang araw, ewan ko ba kung ano ang nagtulak sa akin at bigla kong naisip ang mangaso sa paanan ng bundok malapit sa aming baryo. Habang binabagtas ko ang masukal na kakahuyan, nang bigla kong nakarinig ng hiyaw mula sa isang tao na humihingi ng saklolo. Kung kaya naman walang kaabog-abog kong sinundan ang tinig na yon. Hanggang sa masilayan ko ang isang mangangaso na sinasalakay ng isang nilalang. Sa marahang kong paglapit sa mga ito, nakita ko ang nilalang na nasalubong ko kumakailan lang na inaatake si Mang Turing. Kung kaya naman walang pagdadalawang isip ko itong sinaklolohan. Habang dinig na dinig ko ang pagsasalita ng aswang na mga katagang, Inayupa kang matanda ka. Ninakawan mo na kami ng kambing. Bumalik ka pa rito para muling mag-umit ang hindi mo naman pinaghirapan. Gigil na sambit ng aswang na yon. Kaya naman laking gulat ng nilalang na yon nang bigla kong sumagot
habang akma nitong kikitlan ng buhay si Mang Turing na siya namang nagpahinto rito habang nagwiwika ako. Teka! Kilala ko yan, kaibigan! Pambihira! Uutasin mo yung tao dahil lang sa isang kambing? Pasigaw kong tanong. Oo, dapat lang utasin ang matandang ito, Erning. Salbahe ang matandang ito. Pati kaming mga aswang na nananahimik ay nilalamangan ng demonyong ito. Mariing tugo ng lalaking yon. Totoo bang sinabi niya, Mang Turing? Na ninakawan niyo sila ng alagang kambing? Diretsahan kong tanong sa pobreng matanda. Pasensya ka na, Erning, iho. Nagipit lamang ako, kaya ako nagawa mga bagay na yon. Alam kong mali ang aking ginawa at humihingi ako ng kapatawaran. Papalitan ko naman ang kambing ni Canor. Bigyan niya lang ako ng sapat na panahon. Kilala ko ang lolo mo, iho. Hindi ako likas na magnanakaw. Tugon na paliwanag ni Mang Turing. Dagdag pa nito na nagkasakit lang daw ang kanyang anak at dala ng labis na kalituhan kung kaya nagawa niyang pagnakawan ang mga aswang. Dahil sa mga narinig ni Canor, may nahon naman ako nakipag-usap rito ng lalaki sa lalaki. Nangako rin ako rito na papalitan ko na lang ang ninakaw na kambing ni Mang Turing. Kapalitang kondisyon na hindi ito mananalasa sa aming baryo. Hindi naglaon nagwika naman si Canor ng mga salitang inaasahan ko na sabay sabi ng, Siguraduhin mo lang ang pangako mo, Erning. Iginagalang ko ang inyong angkan. Pero kapag pag-aari na namin ang ninakaw, ibang usapan na yon. Mariing paalala ni Canor. Lalaki akong kausap, Canor. Gaya niyo mga aswang, ang isang magiting na antingero ay may isang salita. Ngayong araw, babalik ako dalang aking pangako. Tugon kong paliwanag. Hindi naglaon. Kinuha ng aswang ang nahuling baboy ramo. Kinuha ng aswang ang nahuling baboy ramo ni Mang Turing at inakay ko naman ito palabas ng kakahuyan. Nung araw ding yon, bago tumalikod ang araw sa kalupaan, nagpaalam ako kay Lolo Puroy na ibibigay ko ang isa sa mga alaga naming kambing kay Canor. Kasabay ng paglalahad ko rito ng makatwirang dahilan kung bakit ko ipapaubaya ang isa sa aming mga alagang kambing. Naintindihan naman ng lolo ko ang aking pagpapasya. Kung kaya naman, pumayag rin ito ng walang pag-aalinlangan. Nung araw ding yon, Kaabanong, personal kong pinuntahan ang pugad ng mga aswang na gala at ibinigay ko kay Canor ang aking pangakong kambing. Pero bago ko umalis sa pugad ng mga aswang, binigyan ako nito ng isang bertud. Tanggapin mo ito, Erning. Malaki ang may tutulong niyan sa iyong paglalakbay. Naway matagpuan mo ang iyong hinahanap. Huwag kang magtaka kung alam ko ang mga bagay na nais mong gawin. Dahil unang pagkikita pa lang natin, batid ko nang may mabigat kang laban na haharapin. Magkakasunod na paliwanag ni Canor. Kaya naman, kalmado lang akong tumango rito. Tanda ng aking pagsang-ayon. Kasabay ng mahinahang kong pagpapasalamat sa bertud na ibinigay sa akin ng mga aswang na gala. Matapos kong matanggap ang bertud ng mga aswang na gala, dito na ako nagdesisyon na hanapin ang pangkat ni Asuan. Tanga ng aking malawak na kaalaman sa aspeto ng lihim na karunungan at buhay na salita. Inipon kong lahat ang mga kalasag, pananggalang na mutya, agimat at bertud na ipinadala ni Lolo Puroy. May agam-agam man sa isipan ng lolo ko, subalit nangako ko rito na mapapanagot ko ang aswang na pumaslang sa aking ama. Kung kaya naman bago ko lisanin ang aming baryo, may nahon naman akong pinaalalahanan nito ng mga ilang bagay tungkol sa gagawin kong paglalakbay. Habang marami itong nagsasalita ng mga katagang, Ipangako mo sa akin, Erning, apo, na kahit ano pa mang mangyari, babalik ka sa amin ng buhay. Naniniwala ko sa kakayahan mo, apo, na matutuntun mo ang pangkat ni Asuan. Darating ang araw na kikilalanin ka sa baryo natin bilang mahusay na antingero. Makakasunod na paalala ng lolo ko. Tanga ng pananampalataya ko sa Diyos, inalis ko sa aking isipan ng salitang awa para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Suntok man sa buwan ng lakad kong yon, pero naniniwala ako na gagabayan ako
ng yumao kong ama. Halos lahat ng baryong nadaanan ko, Kabanong, hindi po pwedeng walang antingero at albularyo akong nakakausap. Kasabay nito ang pagkalap ko ng mga dagdag na impormasyon tungkol sa bugad ng mga sarot. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay at pagdapo sa isang liblib na baryo, laking gulat ko naman nang pagtinginan ako ng mga residente roon, na parabang lalamunin ako ng buo mula ulo hanggang paa. Mang, mukhang isa kang manlalakbay at parang may hinahanap kang kung sino mang nilalang sa baryong ito. Baka may tutulong ako sa iyo. Huwag ka mag-alala, iho. Walang bayad ang magtanong. Kesa naman paikot-ikot ka sa baryo namin at nakakailang sa mga taga rito ang ganyang estilo mo. Magkakasunod na paliwanag at tanong ng lalaking yon. Nang maramdaman ko ang bumabalot na presensya sa matandang humarang sa aking daraanan, at saka ko palang nasiguro na hindi yun isang aswang. Kaya naman mahinahon akong sumagot rito nang walang paligoy-ligoy habang nagsasabi ng, "Manong, hindi naman ho ako masamang tao at wala rin ako masamang pakay sa baryong ito. Ang totoo niyan, may isang pangkat na mga aswang akong hinahanap. Baka sakaling may maibigay kayong impormasyon para makalis na ako sa lugar na ito." Makasunod kong tugon at paliwanag. Dahil sa aking mga sinabi, ngumisi lang naman ito sa akin, habang diretsahan akong sinagot nito nang walang pag-aalinlangan. Kasabay ang pagbigas nito ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Pangkat na mga aswang baka mo. Ikinalulungkot ko, iho. Pero nasa maling baryo ka. Ang baryong dinapuan mo ay pugad ng mga talisman na may malalim na aral sa pagpapanday ng mga agimat at armas. Magkasunod na paliwanag ng matandang yon. Dagdag ba nito na kung aswang ang aking pakay sa kanilang lugar, 100% walang magtatangkang manalasa doon, dahil siguradong titimbuang ang mga ito kapag nalaman ng mga talisman na yon na may namumugad na aswang sa kanilang baryo. Matapos kong marinig ang mga sinabi nito, walang pag-aalinlangan naman akong pinatuloy nito sa kanyang tahanan. Ayon rito, siya daw si Mang Gaspar, ang panday at maglililok ng mga agimat sa anyo ng isang medalyon. Kaya naman aminado rin ako sa aking sarili na nakaramdam ako ng kapanatagan sa piling ng isang panday. Dagdag pa ni Mang Gaspar na handa raw siyang tulungan ako upang makalap ang mga impormasyon na kailangan ko. Subalit, mangyayari lang daw ang mga bagay na yon kung tapatan kong ilalahad rito kung ano ang malalim kong dahilan, kung bakit ko hinahanap ang mga sarot. Kaya naman, wala rin akong pagpipilian kung hindi sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Erning, iho, maaari kitang tulungan sa mga impormasyon na kailangan mo. Kung sasabihin mo sa akin ang pakay mo sa mga sarot na aswang. Wikang tanong ni Mang Gaspar. Ang totoo po niyan, Mang Gaspar, napatay ng mga aswang na asbo ang aking ama. Kaya nagre-rebelde akong makahanap ng isang sarot. May mga karangit na rin ako nakausap at aswang na gala na ang mga sarot lang daw ang pwedeng makapagdala sa akin sa taong hinahanap ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Magkasunod kong paliwanag. Matapos kong mailahad ang tungkol sa pangkat ni Asuan, ang aswang na nakapatay sa aking ama, kalmado naman itong sumagot sa akin ng mga salitang pumukaw sa aking atensyon habang nagsasabi ito ng, Kung pangkat talaga ng mga asbo ang hinahanap mo, harapan ko nang sasabihin sa iyo na hindi sila madaling hanapin o lapitan dahil sa taglay nitong abilidad bilang dambuhalang aso. Kung malapitan mo man ang mga ito, marapat lang na may bertud ka ng mga aswang na gala upang sa gayoy maitago mong iyong tunay na wangis at presensya ng isang antigero. Pero dahil desidido kang managot si Asuan sa pagkamatay ng iyong ama, may pupuntahan tayong baryo na minsan ng pinamugaran ng mga asbo. Makakasunod na paliwanag ni Mang Gaspar. Gayunpaman, bilang pag-iingat sa bertud na ibinigay ni Kanor, walang pagdadalawang isip ko itong inilim sa kausap kong panday at antingero. Sabi kasi ng lolo ko
noong bago ko umalis sa aming baryo. May mga bagay daw na kung minsan ay hindi na kailangan pang sabihin sa mga taong ngayon. Ngayon ko lang nakilala at nakasama. Kaya naman pinag-ingatan kong mabuti ang bertud ng mga aswang na gala. Habang nasa puder ako ni Mang Gaspar, bahagya akong pinakiramdaman ang galaw ng mga tao sa baryo nito. Sa bawat araw na dumaraan, naging maayos naman ang lahat. Pero lingid sa aking kaalaman, may mga alipin palang aswang ang matandang antingero ang naglilingkod rito ng palihim. Isang gabi, habang nagmumuni-muni ako sa labas ng bahay ng matandang antingero, nang makarinig ako ng kakaibang huni ng ibon sa gabi. Walang ano-ano'y biglang lumabas si Mang Gaspar sa kanyang pamamahay at marahang tumayo sa bakuran habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakita ko na lang na may dumapong ibon na kulay itim sa braso nito nang itaas niya yon. Base sa aking mga nakikita, kinakausap ito ng matandang antingero habang nagwiwika ng mga katagang. Mabuti naman at naalala mo ako, kaibigan. Sa katunayan kailangan ko ang tulong mo. Nais kong iparating mo sa pangkat ng mga danag na darating ako sa kanilang baryo sa mga susunod na araw. Mariing giit ni Mang Gaspar sa ibon na yon. Sa paglipad ng ibon na yon, kapansin-pansin sa mga mata nito ang kapulahan na halos kulay dugo na. Kung kaya naman, mahinawan akong nagtanong kay Mang Gaspar kung anong klase ng ibon ang dumapo sa kanyang braso. Erning, iho, ang ibon na nasilayan mo ay isang kikik. Alipin ko ang mga nilalang na yon at pinaglilingkuran nila ako ng tapat. Sa katunayan, iho, maraming pakinabang ang mga kikik sapagkat maaari kang magpadala ng mensahe sa mga ito sa iba't ibang baryo na pugad ng mga aswang. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Gaspar. Dagdag pa nito na ang mga kikik ay isang uri ng mga aswang na nasa anyo ng isang itim na ibon. Inilalabas lang daw ang mga nilalang na yon, ang kanilang wangis bilang aswang kapag may mga taong naghihingalo at malapit ang panawan ng buhay. Dahil sa aking mga narinig, aminado ko kabanong sa aking sarili na marami pa palang klase ng aswang ang bibihirang masilayan ng isang ordinaryong mata ng tao. Makalipas ang tagpong yon, napapaisip na naman ako tungkol sa sinabi ni Mang Gaspar sa kikik na dadayo raw kami sa pugad ng mga danag. Nung una, inakala kong ordinaryong tao o pangalan ng baryo ang danag. Pero nagkamali ako, kabanong. Dahil ang tinutukoy pala na matandang antingero ay hindi isang tao o ngalan ng baryo. Bagkus, isa rin itong uri ng mga aswang na mapanganib sa isang inosenteng tao. Subalit ayon sa matandang kumupkup sa akin, wala naman raw akong dapat kabahala sa pangkat ng danag. Naniniwala kasi ito na hindi basta-basta sumasalakay sa isang tao ang mga aswang na yon nang walang kadahid-dahilan. Erning, iho, handa ka na bang makita ang iba't ibang klase ng aswang? Sa susunod na araw kasi, nais kong dumapo tayo sa pugad ng mga danag. Alam mo na, baka sakaling may isa sa mga ito ang makapagturo sa kinaroroonan ng mga sarot. Wala namang masama kung magbabaka sakali tayo, hindi ba? Paliwanag ni Mang Gaspar. Nasa inyo po yan, Mang Gaspar. Kilala kayo ng mga aswang na yon at alam niyo po ang kanilang abilidad. Kaya lang, ang iniisip ko po, baka pagdating natin roon magulantang ang mga ito. Siyempre, kapag nagulantang ang mga nilalang na yon, 100% mag-ahamon ng mga ito ng isang duelo. Yan po ang paalala ng lolo puroy ko. Yan po ang paalala ng lolo puroy ko sa akin na ang isang pabor na maaari kong hingin sa isang aswang ay dumadaan muna sa isang duelo. Paliwanag ko. Nang marinig nito ang aking mga sinabi, tumitig lang naman ito sa akin mula ulo hanggang paa. Sabay wika ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Habang kalmadong sumagot siya ng, Sa tingin ko naman, iho, hindi ka nagpakadalubhasa sa pag-aaral at magpapalawak ng lihim na karunungan. Kung isa kang mangmang na antingero, hindi ba? Bilang maglililok ng mga agimat, piling mo siya ang tangan mo sa iyong paglalakbay at iilang sandata
Tama bang hinuha ko, iho? Makakasunod na tanong at paliwanag ni Mang Gaspar. Kaya naman napangiti lang ako rito. Para makuha ko ang aking ninanais sa mga danag, inihayag ko na ang aking sarili sa kung papaano makipagduelo sa mga nilalang na yon. Sa pagdaan pa ng mga araw, tinuruan ako ni Mang Gaspar sa aspeto ng pisikal na kumbate gamit ang dala kong mutyang ngipin ng kalabaw. Kung gusto mong magtagumpay sa mga danag, gamitin mo ang mutyang ngipin ng kalabaw na tangan mo. Suntukin mo ang punong yon hanggang sa mabali ang katawan nito. Mariing paalala ni Mang Gaspar. Sabay turo sa isang puno sa kanyang bakuran. Nung una, nag-aalangan akong suntukin ang punong yon sa kadahilanang baka hindi ko magawa ang utos nito. Kung kaya naman, walang kaabog-abog akong nilapitan nito, sabay marahan na bumulong ng, Walang imposible sa isang antingero na buo ang loob at determinado na makuha ang kanyang dinadais. Kapag hindi mo napatumba ang punong yan, ibig sabihin lang yan na hindi ka pa handang humarap sa pangkat ni Asuan. Mahinahon na bulong ni Mang Gaspar. Maya-maya pa, ibinikis ko sa aking bewang ang mutyang ngipin ng kalabaw at humarap sa punong yon. Gamit ang aking kamao, walang puknat ko itong pinagsususuntok hanggang sa tuluyan ko yung naibuwal sa lupa. Maging ako man, Kabanong, sa aking sarili, ay nagtataka rin kung bakit hindi ako nakaramdam ng sakit at pagod sa aking mga kamao. Matapos sa mga pangyayaring yon, napatayo naman sa kanyang inuupuan si Mang Gaspar habang napapangiting nagsabi sa akin ng mga bagay na, Kahanga-hangang abilidad mo, Erning. Isang patunay lang yan na kaya mong makipagsabayan sa mga demonyo. Bukas na bukas, iho, dadapo na tayo sa baryo ng mga danag. Papuring bati ni Mang Gaspar. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga aswang na danag ay hindi kumakain ng karne ng tao at laman loob. Sa katunayan, maihahalin tulad ng mga ito sa isang vampira na palaging uhaw sa dugo ng tao. Sa umaga, bibihirang maglakad-lakad ang mga ito sa katirikan ng araw, sa kadahilanang malabo ang mga mata nito. Pero sa tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan, masyadong agresibo ang mga aswang na ito at napakatalas ng kanilang pandama. Mula sa paningin, pandinig at pangamoy. Kinabukasan, nang sumapit ang itinakdang araw ng pagdapo namin sa baryo ng mga danag, nagpasya si Mang Gaspar na takip silim na lang kami pupunta roon. Sa kadahilanang kung umaga kami darating doon, 100% raw na walang haharap sa amin. Sa puntong yon, Kabanong, sumang-ayon naman ako sa nais nito. Dahil alam ko sa aking sarili na si Mang Gaspar ang mas higit na nakakakilala sa mga aswang na yon. Sa paglipas pa ng mga oras, naghabilin to sa akin na kapag naroon na kami, manatili lang daw akong kalmado at pakiramdaman ang galaw ng mga nilalang na yon. Sa tuluyang pagtalikod ng araw sa kalupaan, binigtas na namin ang daan papunta sa baryo ng mga danag. Pagdating namin roon sa bukana ng baryo, pinagtitinginan kagad kami ng mga residente. Halos pailalim ang tingin ng mga ito habang pabulong na umaangin na parabang gustong sumalakay. Maya-maya pa, nang marating namin ang pinakasentro ng baryong yon, bumungad naman sa amin ang isang matandang lalaki na nanlilisik ang mga mata habang nagsasabi ng, Ano ang ginagawa rito ng isang panday na antigero? Hindi ba't may kasunduan na tayo, Gaspar, na bawal kang magsama ng tagalabas sa baryong ito? Tila binabaliwala mo na yata ang ating napagkasunduan at nagsama ka ba talaga ng isang bangitong antigero? Tama ba ko? Paliwanag na matandang yon. Magunos dili ka, Gido. Dahil alam mo sa iyong sarili na darating ako rito, wala akong masamang pakay sa baryong ito. Ang kailangan ko ay tulong. Pero kung gusto niyong subukan ng binatang ito, walang problema sa akin ang mga bagay na yon. Magkasunod na paliwanag ni Mang Gaspar. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat ko na lang nang may magsalitang boses mula sa aking likuran. Habang pasigaw itong nagsasabi ng mga katagang gumulat sa aking bisyo, kung kaya naman pumaling ako ng bahagya sa aking likuran. Inonong Gido,
Napakayabang naman ang matandang yan. Nag-aral lang ng kaunting kaalaman sa aspeto ng lihim na karunungan akala mo kung sino na. Kung makapagsalita, akala mo siya na ang pinakamalakas na antingero sa buong Zamboanga. Magkakasunod na kutya at sambit ng lalaking yon. Nang mapagtanto kong palusob na ito kay Mang Gaspar, walang sabi-sabi ko itong sinalubong ng aking kamao. Kung kaya naman nang dumapo rito ang aking kamao, laking gulat ni Mang Guido nang tumilapon yon ng ilang metro at napabigkas ito ng... Malas ng kasama mong antingero, Gaspar. Tunay nga na wala kayong masamang pakay sa lugar na ito. Ikaw, iho, ano ang pangalan mo? At mukhang biyasa ka sa paggamit ng mutsang ngipin ng kalabaw. Batid mo ba na ang iyong sinuntok ay isa sa aking mga tapat na disipulo? Pero hindi na yun mahalaga. Hali kayo, Gaspar. Doon natin pag-usapan ng mga bagay-bagay na gusto niyong maalaman. Makakasunod na paliwanag ni Mang Guido. Hindi naglaon nang makapasok kami sa pamamahay nito. Tumambad sa akin ang malalaking garapon na puno ng dugo. Gayunpaman, hindi ko na lang ito binigyan pa ng pansin. Dahil ang mahalaga sa akin ay malaman ang pugad ng mga asbo at sarot. Sa gitna ng aming pag-uusap, mahinahon namang nakikinig si Mang Guido sa aking mga saloobin. Kung kaya naman, tinapik ako nito sa balikat habang nagsasabi ng... Alam mo, Erning, traidor talaga ang mga asbo. Sa katunayan, walang sinasanto ang mga ito. Kahit mga kapwa nila aswang pinapatay ng mga yon, basta tumaliwas sa kanilang paniniwala. Mariing paliwanag ni Mang Guido. Dagdag pa nito na isang malupit na pinuno raw si Asuan at wala itong pinipiling antingero o albularyo. Basta nakaharang sa kanyang daraanan, hindi ito magdadalawang isip na pumatay ng tao. Matapos mailahad sa akin ni Mang Guido ang kalupitan ni Asuan, mahinaw nitong sinabi sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman sa mga asbo, sa kung paano ko malalapitan ng mga aswang na yon sa kanilang kuta. Kung ako sa iyo, Erning, iho, suyurin mo muna ang mga baryo at hanapin mo ang pugad ng mga bangkilan. Ang mga bangkilan ay isa ring uri ng aswang na nasa anyo ng isang mabangis na baboy ramo. May hahalin tulad sila sa mga haribudon na sinusuyod ng mga kagubatan para manginain. Malaki ang ugnayan ng mga bangkilan at sarot. Kung makukuha mo ang tiwala at simpatya ng pinuno ng mga ito na nagngangalang Tonyo, mas maganda. Sa ngayon, kahinaan lang at abilidad ng mga asbo ang kaya kong ibahagi sa iyo bilang tulong sa pagpatay ng mga ito sa iyong ama. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Guido. Sad pa ni Mang Gaspar sa akin na kahit papaano, hindi naman raw nasayang at napunta sa walang kabuluhang bagay ang pagdapo namin sa baryo ng mga danag. Tanggap ko rin naman sa aking sarili na yun lang ang tulong na may bibigay sa akin ng mga aswang na yon. Malaking bagay na rin para sa akin ang impormasyon na nakalap ko kaysa naman sa wala. Kung kaya naman bago kami umalis sa baryong pugad ng mga danag, walang pagdadalawang isip na naghabilin si Mang Guido sa kanyang mga disipulo. Paraanin niyo sila at hayaan niyong makalabas sila sa baryong ito! Mariing habilin ni Mang Guido. Subalit sa kalagitnaan ng aming paglalakad, isang danag ang humarang sa aming daraanan palabas ng baryong yon. Habang gigil na nagwiwika ito ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Dahil sa ginawa mong pagsapak kay Omeng, nabasag ang panga nito at nabalian ng leeg. Kaya ayon, isa na siyang malamig na bangkay. Mariing giit ng lalaking yon. Umalis ka sa daraanan namin, demonyo ka. Dapat lang yun sa kaibigan mong hangal at mapangahas. Baka gusto mo isunod kita sa kanya. Seryoso kong tugon, sabay titig sa lalaking nasa harapan ko. Nang mapagtanto nitong hindi ako nagbibiro sa aking mga tinuran, marahan naman itong umatras at tumabi sa aming daraanan. Subalit sa pagtapat ko dito, pabulong naman itong nagwika sa aking tenga ng, Magkikita pa tayo sa labas ng baryong ito, dayong antingero, at ipaghihiganti ko ang aking kaibigan na pinatay mo. Mariing banta nito. Kapag natapos ko na ang aking misyon, aarapin kita hinayupa ka. Tugon kong hamon.
Nang tuluyan na kami makalabas ni Mang Gaspar sa baryong yon, napansin kong pasado 8:00 na pala ng gabi. Habang napasulyap naman ito sa akin at napapailing sa sinabi ko sa aswang na yon. Ang ako sa iyo katapangan, iho. Tila wala ka ng takot kay kamatayan. Buong buo rin ang determinasyon mong pumatay ng aswang. Papuring sambit ni Mang Gaspar. Habang binabagtas namin ang daan, bigla naman itong napatanong sa akin ng ilang bagay tungkol sa mga bangkilan na sinabi ni Mang Guido. Habang mahinahon itong nagsasabi ng mga katagang hindi ko naman inaasahan, sabay wika ng, Erning, iho, sa paroroonan mo sa kuta ng mga bangkilan, maaring hindi na kita masamahan. Pero huwag ka mag-alala. Pagagabayan kita sa mga alaga kong kikik. Huwag ka mag-alala, iho. Dahil malaki ang may tutulong nila sa iyo. Sila rin ang magiging tagapaghatid ng mensahe sa akin sa mga gagawin mong paglalakbay. Paliwanag ni Mang Gaspar. Sa puntong yon, tumango naman ako rito, tanda ng aking pagsang-ayon. Dagdag pa nito na sapat na raw ang aking kakayahan para pagbayarin ang nilalang na pumaslang sa aking ama. Sa pagdating namin sa pamamahay ni Mang Gaspar, napansin ko sa bubungan nito ang isang pangkat ng mga kikik. Base sa aking mga nakikita, tila may dalang mensahe ang mga ito para sa matandang antingero. Walang sabi-sabi, nang bigla na lang sumipol si Mang Gaspar at kasunod nito ang pagbaba ng mga kikik na yon sa lupa ng bakuran niya. Maya-maya pa, laking gulat ko na lang na magmula sa pagiging ibon, nagpalit anyo mga ito bilang mga aswang na nanlilisik ang mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, tumitig lang naman ang mga ito sa akin. Nasa bilang ko ay nasa 6 na aswang. Hindi naman nagulat si Mang Gaspar sa ginawang yon ng mga nilalang, gawa ng disipulong alipin niya ang mga ito. Ano ang dala niyong mensahe para sa akin, mga kaibigan? Diretsang tanong ni Mang Gaspar. Subalit, bago sumagot ang isa sa mga ito, napansin na matandang antingero na napasulyap sa akin ng isang aswang, na tila may pag-aalinlangan ang mga nilalang na yun sa akin. Kung kaya naman, biglang nagwika si Mang Gaspar ng mga salitang nagpakalma rito. Huwag kang matakot sa kanya, Rodrigo, dahil kaibigan ko ang binatang yan at hindi siya isang kaaway. Sa katunayan, hindi kayo ang pakay niya. Bagkus, tutulungan natin siya sa kanyang planong pagiganti sa pangkat ng mga asbo. Paliwanag ni Mang Gaspar. Yun nga po ang aming sadya rito sa inyo, Mang Gaspar. Dahil may sigalot na namumuo sa pagitan ng bangkilan at sarot. Lumikas na rin sa isang baryo mga bangkilan at nagtayo ng komunidad sa isang masukal na kakahuyan na sakop ng lugar na iyon. Kung pakay ng iyong panauhin ay ang tribo ng mga sarot, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo na hindi sila madaling malapitan. Paliwanag ni Rodrigo. Dahil sa mga inilahad ng kikik na yon, aminado ko sa aking sarili na nakaramdam ako ng pagkadismaya. Sa puntong yon, bigla akong napaisip kung sino ang aking uunahing puntahan, kung ang mga bangkilan ba o sarot. Erning, iho, huwag kang panghinaan ng loob dahil lang sa mga sinabi ng disipulo kong aswang. Tandaan mo, iho, gaya nating mga tao, walang masama sa isang nilalang na nasa panig ng kaliwa ang magsabi ng katotohanan. Higit sa lahat, kung ito'y para na rin sa iyong ikabubuti. Isa pa, maigi na rin ang ganito dahil nalaman natin ang mas maaga ang kaganapan sa mundong ginagalawan ng mga aswang. Paliwanag ni Mang Gaspar. Matapos kong marinig ang mga sinabi nito, kalmado naman akong tumango rito bilang pagsang-ayon. Sa puntong yon, matapos mailahad ng mga kikik ang kanilang mensahe sa matandang antingero, walang paligoy-ligoy na bumalik ang mga ito sa kanilang anyo at sabay-sabay nagliparan palayo sa amin. Sa paglipas ng magdamag, umusbong ang panibagong umaga para sa lahat na punong-puno ng pag-asa. Subalit, ang mga inilahad ng aswang na yon noong nakalipas na gabi ay hindi mawaglit-waglit sa aking isipan. Kung kaya naman, kinausap ko ng masinsinan si Mang Gaspar habang katatapos lang nitong magluto ng aming agahan. Nang marinig nito ang aking mga sinabi,
Sumang-ayon naman ito sa aking pasya na hanapin ang pangkat ng mga bangkilan. Buo na pala ang pasya mo, iho. Bueno, kailan mo ba gustong lumakad? Para naman kahit papaano maihanda ko na ang mga gamit na kakailanganin mo. Diretsang tanong at paliwanag ni Mang Gaspar. Kung maaari ho sana sa darating na araw ng Biyernes. Batid ko kasi na hindi madaling mahanap ang pangkat ni Mang Tonyo. Tugon kong paliwanag. Hindi naglaon nang marinig nito ang araw ng aking paglalakbay. Marahan itong tumayo sa kanyang kinauupuan at pumasok sa kanyang silid. Makalipas pa ang ilang minuto, bitbit na nito ang isang maliit na lumang baul. Habang ako naman ay nanatiling walang imik. Halos wala rin akong kaide-ideya kung ano ang nilalaman ng baul na yon. Kung kaya naman nang ipatong ito sa lamesa na matanda, marahan itong binuksan ng baul sa aking harapan. Walang sabi-sabing inilabas nito ang isang bagay na balot ng telang itim habang dahan-dahan itong binubuklat. Maya-maya pa kabanong, tumambad sa aking harapan ang isang punyal na gawa sa purong tanso na halos may bahid pa ng mga natuyong dugo. Ayon kay Mang Gaspar, isa raw yung mutya ng kampana na nasa anyo ng metal na pinanday niya ng mahabang panahon upang maging punyal. Dagdag pa nito sa akin na ang punyal na yon ang kanyang ginagamit noong kabataan niya sa pagpatay ng mga aswang. Yun rin daw ang dahilan kung bakit kinatatakutan siya ng mga kikit kapag nasa kamay niya ito. Nakikita mo ba ang punyal na ito, Erning? Marami-raming aswang na ang pinatay na ito noong kabataan ko. Gawa ito ng mutya ng kampana at nasumpungan ko ito nung ako'y nagsilbing sakristan sa isang lumang simbahan sa Bacolod. Ang sino mang aswang natatamaan ng talim nito 100% maaagnas. Ngayon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Huwag ka mag-alala, iho. Dahil sa iyong paroroonan, maraming nilalang sa kakahuyan ang gagabay at tutulong sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa iyong sariling kakayahan. Paliwanag ni Mang Gaspar. Makakaasa po kayo na pag-iingatan ko ang punyal na inyong pinanday sa loob ng mahabang panahon. Nagpapasalamat rin ako sa inyo dahil sa dinami-rami ng taong nagtatangan ng lihim na karunungan. Kayo talaga ang nakalaan na tutulong sa akin para sa minimithi kong paghiganti. Magkasunod kong tugon at paliwanag. Dahil sa mga tinuran nito, aminado ako sa aking sarili na naantig ako sa matandang antingero. Bukod kasi sa kinupkup ako nito, hindi ko rin may pagkakaila ang mga kabutihang naitulong nito sa akin simula nung araw na dumating ako sa kanilang baryo. Sa pagdaan pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat at gaya ng aking mga nakasanayan sa poder ni Mang Gaspar, patuloy pa rin naghahatid ng balita ang mga kikik na alipin nito. Sa pagpapatuloy sa aking pananatili sa poder ng matandang antingero, laking gulat ko naman nang inihanda nito ang mga dadalhin ko sa aking pag-alis. Isang araw mula nun, naihanda ko na ang aking sarili at ang mga pabaon na gamit ni Mang Gaspar. Hindi naglaon kaabanong sumapit na nga ang itinakdang araw ng aking paglalakbay sa masusukal na kakahuyan ng gubat. Habang binabagtas ko ang daan, napansin ko na lang sa himpapawid na sinusundan ako ng mga kikik na nagliliparan. Tila naging mata ko na ang mga ibon na yon sa mga hinahanap kong pangkat ng aswang sa bundok. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad, inabot na ako ng gutom sa daan at nakaramdam na rin ako ng pagod. Kaya naman walang patumangga akong gumawa ng isang bitag para sa mga ligaw na hayop upang maibsan ang nararamdaman kong gutom. Matapos kong gawin ang mga bagay na yon, pansamantala muna akong natulog. Ilang oras pa ang nakalipas, bigla naman akong nagising dahil sa malakas na huni ng mga kikik. Isang hudyat yon na may paparating na nilalang sa aking kinaroroonan. Maya-maya pa, tumambad sa aking harapan ng 3 kalalakihan na pawan ng dilisik ang mga mata. Titig na titig sa akin ang mga ito habang pabulong na umaangil sabay sabi ng, Sino ka man lalakbay at ano ang pakay mo sa lugar na ito? Hindi mo ba alam
na kinamumuhian namin sa lugar na ito ang mga mangangaso. Kaya kung isa ka sa kanila, papatayin ka na namin. Ang gaya mong nilalang ay abusado sa mga likas na yaman ng bundok na ito at walang karapatang mabuhay. Kakainin na lang namin ay inaagaw pa ng mga gaya niyong mga ngaso. Paliwanag na matandang yon. Kung kaya naman, walang pagdadalawang isip kong sinagot ang mga paratang nito na hindi ako mangangaso at hindi ako isang likas na masamang tao. Tapatan ko ring sinabi sa mga ito na napatpad lang ako sa kanilang teritoryo dahil sa isang misyon. Teka. Ano ba pinagsasasabi niyo mga ngaso? Napadaan lang ako sa lugar na ito dahil may nahanap akong pangkat ng mga aswang. Mariin kong paliwanag. Aswang baka mo? Pwes, teritoryo ito ng mga gaya naming aswang na aniningaw. Kung hindi mo alam ang aming pinagmulan, sasabihin ko sa iyo na kami ang mga aswang sa bundok. Ngayon, sabihin mo, ano bang pangkat ng mga aswang ang hinahanap mo, manlalakbay? Tanong at paliwanag na matandang yon. Kung kaya naman, walang pagdadalawang isip kong inilahad sa mga ito na ang aswang na aking hinahanap ay ang pangkat ng mga bangkilan. Nang marinig nito ang aking mga sinabi, mahinahon naman itong nagsalita ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Ang pangkat na hinahanap mo ay pinamumunuan ni Tonyo. Ilang kilometro pa ang lalakbayin mo bago mo matunton ng mga ito. Isang paalala lang manlalakbay. Mabalasik ang mga bangkilan at nahaharap sila ngayon sa isang sigalot kontra sa mga sarot. Sa katunayan, kaya kami paikot-ikot sa lugar na aming nasasakupan upang siguraduhin na hindi kami madadamay sa kahit ano pang sigalot ng mga aswang na yon na may matinding hidwaan sa isa't isa. Paliwanag na matandang yon. Dahil sa aking mga narinig, kalmado naman akong humingi ng paumanhin sa mga ito. Hindi dahil sa natatakot ako sa mga nilalang na yon, kung hindi dahil sa nagambala ko ang mga ito. Kasabay ang pagkakaroon ng agam-agam sa isipan ng mga ito na isa akong mga ngaso. Nang makuha ko ang simpatya ng mga nilalang na yon, sumang-ayon naman ako na sumama sa kanilang komunidad. Sa pagbagtas namin ng daan, narating ko ang lugar ng mga ito sa isang liblib na kakahuyan. Sa bukana pa lamang ng lugar na yon, kabanong, tumambad na sa akin ang pangunahing kinakain ng mga ito, na pawang mga ligaw na hayop sa kagubatan. Ito ang aming komunidad, manlalakbay. Hindi kami kumakain ng karne ng tao. Bagkus, puro karne ng hayop. Wala rin kaming balak manalasa ng mga baryo. Bilang pinuno ng mga aniningaw, alam ko sa aking sarili na kahit kailan, hindi kami tatanggapin ng umiiral na lipunan ng mga tao. Siya nga pala, manlalakbay. Pasensya ka na kung pinaratangan kitang abusadong mga ngaso. Akala ko nung unay nag-iisa ka lang sa iyong paglalakbay, pero nagkamali ako dahil may mga kikik ka palang kasama. Paliwanag ng nagpakilalang si Manong Arsing. Tapatan ring inilahad nito sa akin na pwede akong manatili roon hanggang kailan ko gustuhin. Dagdag pa nito na wala sa ugali ng isang aniningaw ang mangyanggaw ng kanilang panauhin. Kung kaya naman, aminado ako sa aking sarili na totoo mga sinasabi nun sa akin ni Lolo Puroy at Mang Gaspar, na hindi lahat ng mga aswang na makakatagpo ko sa aking paglalakbay ay likas na masama at marahas sa mga antingero. Dahil tulad ng mga ordinaryong tao, may pusong busilak rin ang iba sa mga tao na marunong magpahalaga sa buhay ng isang tao. Dito ko rin naintindihan na ang ugali ng mga aswang na kapag wala kang ginagawang masama sa mga ito, 100% hindi ka rin nila gagawa ng masama. Makalipas pa ang 2 araw na pamamalagi ko roon sa poder ni Manong Arsing, binigyan ako nito ng isang bertud ng aniningaw. Dagdag pa nito na ang bertud na yon ay nagtataglay ng doble-dobling kabal o yung kunat ng balat sa katawan. Kung kaya naman ang pagkupkop sa akin ng mga aswang na aniningaw ay labis ko rin ipinagpasalamat kay Manong Arsing. Kaya nang maihanda ko na ang aking sarili, buong-buo na rin ang loob kong harapin ang mga aswang na may kaugnayan kay Asuan. Sa pag-alis ko sa poder nila Manong Arsing, patuloy kong sinuyod ang kagubatan.
habang sina Rodrigo naman ay nasa anyo ng isang ibon na nagsisilbing mata ko sa himpapawid. Kung kaya naman, kampante rin akong maglakbay para matunto ng kuta ng mga bangkilan. Halos lahat ng madaanan kong bungang kahoy sa gubat ay ginagawa kong pamatid gutom sa aking paglalakad. Palagi ko ring inilalagay sa aking isipan ang mga habilin na matandang aniningaw. Nasa loob ng kagubatan, maraming mababangis na nilalang ang susubok sa aking kakayahan at katatagan bilang antingero. Sa puntong yon, Kabano, napapaisip rin ako sa aking sarili dahil kahit papaano may mabubuti pa rin nilalang sa panig ng kaliwa ang tumutulong sa akin. Kasabay pa nito ang pagbibigay sa akin ng bertud at sandata na magagamit ko sa aking haharaping laban. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay patungo sa kuta ng mga bangkilan, may mga nadadaanan pa akong komunidad ng mga katutubo. Gayunpaman, nilalagpasan ko lang mga ito. Total, hindi naman sagabal ang mga ito sa aking daraanan. Hindi naglaon, nakaramdam ako ng matinding pagod. Kung kaya, napalingon ako sa aking likuran at dito ko napagtanto na medyo malayo-layo na pala ang nilakad ko. Dala ng pinaghalong gutom at pagod, bigla naman akong napasandal sa isang matayog na puno. Habang ang pangkat ni Rodrigo ay nakadapo sa mga puno at tila nagmamasid sa buong paligid. Ilang minuto pa ang nakalipas, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman kong may mga yabag na papunta sa aking direksyon. Maya-maya pa, humuni ng humuni ang mga kikik na tila ba nararamdaman ng mga ito ang mga paparating na nilalang. Sa puntong yon, Kabanong, marahang kong hinugot sa aking tagiliran ang punyal na pabaon ni Mang Gaspar. Habang sina Rodrigo nooy lumapag sa lupa at nagpalit anyo bilang mga aswang na nanlilisik ang mga mata. Nakatitig ang mga ito sa isang direksyon at tila naghihintay sa kung ano ang mga susunod na kaganapan. Kaya naman dahan-dahan akong napatayo sa aking hinihigaan, sabay sigaw sa paligid. Kung sino ka man, kayo mga demonyo kayo na nagtatago sa dilim, mas makabubuting lumabas na kayo! Huwag niyo akong subukan, mga iho-diputa kayo! Maring kong sigaw habang maigpit kong hawak ang aking punyal. Maya-maya pa, isa-isang lumabas sa talahiban ang 4 na dambuhalang baboy ramo na pawang nanlilisik ang mga mata. Kasabay ang paghalinghing ng mga ito habang tumutulo sa bibig nito ang malapot nilang laway. Batid ko rin sa aking sarili na hindi ordinaryong baboy ramo ang nasa aming harapan ng mga oras na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad naman sa akin ang isang nilalang na may wangis na katawan ng tao. Subalit ang pagbumuka nito ay kagaya rin ng isang baboy ramo. Ang labis ko pang ipinagtaka, Kabanong, na kapag sasalita ang nilalang na yon ng dialekto ng mga tao habang nagtatanong ito ng mga katagang, Ano ang ginagawa niyo sa lugar na ito? Kung ipinadala kayo rito ni Asuhan, sa makatuwid, magkaaway tayo! Mariing tanong at paliwanag ng nilalang na yon. Nagkakamali ka, kaibigan! Hindi kami kaaway at isa akong antingero at sila ang mga kikik na gabay ko sa paghahanap ng mga sarot at asbo. Kung hindi ako nagkakamali, nagmula kayo sa pangkat ng mga bangkilan sa ilalim ng pamumuno ni Mang Tonyo. Makakasunod kong tugon at paliwanag. Matapos marinig ng nilalang na yon ang aking mga sinabi, bumalik ang mga kasama nito sa kanilang orihinal na anyong aswang na katawan ng tao. Dagdag pa nito na ang lugar na kinaroroonan namin ay malapit-lapit na sa kanilang kuta. Maya-maya pa, inanyayahan ako ng bangkilan na yon na nagngangalang Makaryo upang makilala ko ng personal ang kanilang pinunong pinagsisilbihan. Paglalahad pa nito, na kaya sila nag-iikot sa mga lugar na malapit sa kanilang kuta ay upang siguraduhin na walang asbo o sarot ang nagmamanman sa kanila. Ayon pa kay Makaryo na kaya sila nag-aklas taliwas sa pamumuno ni Asuan sa kadahilanang ayaw na nilang pumatay ng tao. Kung kaya naman nang gawin nila ang kanilang pag-aaklas dito, pinatay ng mga sarot ang iba nilang kasama. Dagdag pa nito sa akin na binihag rin ng mga yon ng iilan sa kanilang mga kasamahan upang gawing alipin. Kaya naman naghahanap sila ng makakatuwang
sa gagawin nilang pagsalakay upang mailigtas ang iilan nilang kasama. Tamang-tama ang pagdating nyo, Erning. Dahil may makakasama na kaming antingero at pareho lang ang ating layunin na lipulin ang pangkat ng mga asbo at sarot. Mariing giit ni Macario habang binabagtas namin ang daan. 2 sarot ang sumulpot kung saan at bigla kaming sinalakay ng mga ito. Kapwa naglalaway ang mga yun na parang hayok na pumatay ng antingero at bangkilan. Ano, Macario? Akala mo ba ligtas na ang kutaan yung mga bangkilan? Baka nakakalimutan mong baboy ka na di hamak na mas mataas ang abilidad namin sa inyong matunto ng mga traidor na gaya ninyo. Magkakasunod na sambit ng sarot na yon. Kaya naman nang mapaling sa amin ni Rodrigo ang paningin ng nilalang na yon, pasigaw naman itong nagwika na mga katagang gumulat sa aking bisyo habang dinuduro-duro kami nito. Ayo! Sino naman kayo mga demonyo kayo? Kaisa ba kayo ng baboy ramo na ito na mga walang kwentang aswang? Patanong na sambit ng sarot na yon. Sa katunayan, kayo talaga ang pakay ko at tamang-tama lang ang dating ninyo dahil matagal nang nangangati ang palad kong pumatay ng demonyong kagaya ninyo. Tugon kong paliwanag. Masyado kang mayabang! Pwes, tignan natin ang galing mong hayop ka! Gigil na sambit ng sarot na yon. Walang sabi-sabi, sumenyas ako kina Rodrigo at Macario na huwag silang makikialam sa duelong kakaharapin ko laban sa mga aswang na iyon. Ilang minuto pang nakalipas, kinuha ko sa aking bulsa ang bertud ng mga aniningaw at inilagay ko ito sa ilalim ng aking dila. Kasabay pa nito ang paggugot ko ng punyal na pabaon ni Mang Gaspar na gawa sa mutya ng kampana na may katamtamang haba ang sukat. Binikis ko rin sa aking bewang ang mutyang ngipin ng kalabaw na may lakas ng 3 toro. Sa pagsalakay ng 2 aswang na yon, nanatili lamang akong kalmado sa aking kinatatayuan at hinayaan ko ang mga ito sa kung ano ang kaya nilang gawin sa akin. Sa pagtama ng mga kuko nito sa aking dibdib, laking gulat ng mga nilalang na yon na wala man lang akong tinamong pinsala sa katawan. Kasabay ng pagwika ko na mga katagang gumulat sa mga ito habang nakangisi. Ha? Yung ba ang pinakamalakas yung pag-atake? Ha? Mahinang-mahina ang opensang ginawa nyo? Pwes, humanda kayo. Ako naman ang aatake at pupugutan ko kayo ng ulo mga demonyo kayo! Magkasunod kong tugon. Sa isang iglap lang, napangibabawang ko ang 2 aswang na yon at nang mahawakan ko ang mga ito, laking gulat ni Macario nang paisa-isa kong inundaya ng saksak ang mga ito, sabay tarak ng aking punyal sa leeg ng 2 sarot. Sa tuluyang paghiwalay ng ulo ng mga ito sa kanilang katawan, walang sabi-sabi kong isinabit sa mga magkahiwalay na puno ang mga ulo ng 2 aswang na yon upang magsilbing babala sa mga sarot at asbo ng mga has na kalabanin ako. Hindi ko sukat akalain na ganun pala kalakas sa mga tinatangan mong pananggalang at sandata, Erning! Mantakin mo, 2 sarot magkasabay mong pinatay at pinugutan ng ulong walang pag-alinlangan! Sambit ni Macario. Hindi naglaon, nagpatuloy na kami sa paglalakad papunta sa kuta ng mga bangkilan. Makailang minuto pa ang nakalipas, narating din namin ang pugad ng mga ito. Sa bukana pa lang ng lugar na yon, hindi may pagkakaila na organisado ang galaw ng mga aswang na naninirahan doon. Subalit, ang labis na nakaagaw ng pansin sa akin, ang isang nilalang na nakagapo sa puno, habang hinahagupit ito ng isang matipunong lalaki ng latigong puno ng tinik ang dulo at pahiyaw yung umaatungal sa sakit. Tama na! Itigil mo na ang ginagawa mong demonyo ka! Mga Yudipota kayo, mga bangkilan! Mga traidor! Kapag nakawala ko rito, uubusin ko kayo mga hinayupa kayo! Mata lang ninyo ang walang latay, mga lintik kayo! Makakasunod na sambit ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng aking panonood sa nilalang na nakagapos, hindi ko maiwasan ang mapangiti dahil sa mga pinagsasasabi nitong walang kabuluhan. Nawala ang konsentrasyon ko sa nilalang na yon nang may magsalitang boses mula sa aking likuran. Macario, sino sila? At bakit ka nagsama ng mga tagalabas? Baka mamaya'y pakawala ang mga yan ni Asuan para ubusin ang ating lahi. Patanong na bati na matandang yon. Nagkakamali po kayo, Pinunong Tonyo. Siya po si Erning, isang antingero at manlalakbay. Gaya natin,
hinahanap rin niya ang pangkat ni Aswan. Sa katunayan, habang binabagtas namin ang daan papunta rito sa kuta natin, may nakaengkwentro kaming 2 sarot. Si Erning po ang pumatay sa mga ito at pinugutan niya ng ulo. Paliwanag ni Macario. Nahanga ang abilidad at tapang mo, iho. Sa makatuwid, isa kang antingero na may gabay ng mga kikik. Matagal na panahon na rin nung huli akong makatagpo ng isang antingero na may gabay ng aswang. Paliwanag ni Mang Tonyo. Sa puntong yon, tumango lamang ako sa mga pinagsasasabi ng matandang yon. Kasabay ang pagtatanong ko rito ng ilang bagay tungkol sa nilalang na kanilang binihag. Mang Tonyo, sino naman ang nilalang na yon at bakit nyo siya pinahihirapan ng gusto? Diretsahan kong tanong, sabay turo sa nilalang na yon. Siya ba? Si Loleng. Ang nilalang na yan, isa yang sarot na aswang at tagapaghatid ng mensahe. Binihag namin siya bilang kapalit ng mga kasama naming hawak ng kanilang pinuno. Alam ko rin na kapag napiga namin ng demonyong yan, kusa nitong ituturo ang kinaroroonan ng kanilang pugad. Kung gusto mong malaman ang kinaroroonan ng mga yan at ang pugad ni Aswan, ipinauubaya ko na siya sa iyo, Erning. Paliwanag ni Mantonyo. Hindi naglaon. Marahan ko itong nilapitan upang tanungin ang ilang bagay tungkol sa kanya mga kasamahan. Habang lumalapit ako dito, Kabanong, bigla naman yung naghamon ng isang duelo para sa kanyang kalayaan. Ayon rito, kapag tinalo niya raw ako sa isang duelo, hahayaan na namin siyang makawala at makabalik sa kanyang kasamahan. Ngunit lingid sa kaalaman nito na ang pagsang-ayon kong yon ay isang huwad lamang. Maya-maya pa, laking gulat nila Mang Tonyo nang putulin ko ang baging na nakagapos sa kamay at paa nito. Kung kaya naman napasigaw ang matandang bangkilan ng mga katagang. Magsikalat kayo at walang makikialam sa inyo sa laban na inyong matutunghayan. Ang duelong ito ay sa pagitan lang nila Loleng at Erning. Antingero kontra sa isang demonyong sarot. Paalala at utos ni Mang Tonyo. Yan ang gusto kong duelo. Parehas. Masyado kang kumpiyansa sa laban natin ito, Antingero. Kapag napatay kita, dadaling ko ang ulo mo kay Aswan at magiging alipin ko ang aswang na naririto. Magkakasunod na sambit at banta ni Loleng habang humahagalpak ng tawa. Nang tuluyan na itong makawala sa kanyang pagkakagapos, napansin ko na lang na nasa matatayog na puno na ang grupo ng mga kikik. Tila nagmamasid ang mga ito at naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa, bigla namang ipinakita ni Loleng ang anyo nito bilang sarot na aswang. Kasabay ang pag-alulong nito na bumasag sa katahimikan ng buong paligid. Gaya noong una, inilagay ko sa ilalim ng aking dila ang bertud ng mga aniningaw bilang proteksyon sa aking katawan. Ganon din ang mutya ng ngipin ng kalabaw na nasa aking bewang. Sunod-sunod ang ginawang pagsalakay ni Loleng habang atras abante ito. Nang mapagtanto nitong hindi umuubra ang kanyang mga atake, walang kabog-abog naman itong nagwika ng, Napakakunat ang balat mong, Antingero ka. Anong klase kang talisman hindot ka? Inis na sambit ni Loleng. Gamitin mo ang lahat ng nalalaman mo sa pisikal na kumbate. Buksan mo ikatlong mata mo para makita mong bertud at mutyang nasa katawan ko. Mariing kong tugon. Gayunpaman, pinilit pa rin ito na mapatumba ko sa aking kinatatayuan. Subalit bigo ito sa kanyang ninanais. Kaya naman para hindi na tumagal pa ang aming labanan, ginamit ko na ang malapusa kong paggalaw at napangibabawang ko si Loleng ng walang kahirap-hirap. Laking gulat nito nang salubungin ko ang mga pag-atake niya ng aking kamao. Kung kaya naman tumilapon ito ng ilang metro gamit ang lakas ng 3 toro. Hindi pa man ito nakakabangon sa lupa sa lakas ng suntok ko. Laking gulat na lang nito nang mapunta ako sa kanyang likuran habang nakatutok ang aking punyal. Teka, Erning. Magunos dili ka. Huwag mo akong patayin. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon na kailangan mo. May pamilya ako, parang awa mo na. Usap, buhayin mo ko. Baybayin mo lang ang daan na yon. Madaraanan mo na ang kuta namin na malapit sa isang balon. Paliwanag at pakiusap ni Loleng. Yun lang ba ang alam mo? Sumagot ka!
kung ayaw mong isabit ko sa isang puno ang pugot mong ulo? Patanong kong tugon. Mayroon pa, Erning. Masyado ka namang apurado. Ang pangkat ng mga asmo ay wala rito sa kabundukan, kung hindi nasa isang liblib na baryo sa panan ng bundok at nababalot yun ng sabulag. Kaya pakawalan mo na ako. Pakiusap. Dagdag pang paliwanag ni Loleng. Nang marinig namin ang mga inilahad ni Loleng, bagya naman akong napasuyap kay Mang Tonyo. Sa pagtango nito sa akin, isang hudyat yon ng kamatayan nito. Kung kaya naman napabulong ako dito ng mga katagang hindi nito inaasahan. Salamat sa impormasyon, Loleng. Isa kang magiting na aswang. Pero tanga ka. Dahil ipinanganak akong sinungaling. Akala mo ba bubuhayin pa kitang demonyo ka? Pwes, nagkakamali kang hayop ka. Magkakasunod kong sabi, sabay laslas sa liig nito. Hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Matapos ang insidenteng yon, inutos ni Mang Tonyo na ilibing ang bangkay ni Loleng at isabit sa puno ang pugot na ulo nito. Yun ay bilang babala sa mga mangangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Nung araw ding yon, nagsagawa kami ng isang pagpupulong. Ang kalahati ng mga bangkilan ay sasama sa amin at ang iba ay maiiwan para bantayan ang mga batang aswang. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, binaybay na namin ang daan papunta sa kuta ng mga sarot na itinuro ni Loleng. Tangan ng aking mga piningmutya at bertud ng iba't ibang klaseng aswang. Kumpiyansa ako na malapit ko nang matunton ang baryong pinamumugaran ni Asuan. Kaya naman nang marating namin ang kuta ng mga sarot, bagya akong nakiramdam sa galaw ng mga ito. Habang dinig na dinig ko ang ingay ng mga tambol. Upang makalapit ako sa mga ito, ginamit ko ang bertud na galing kay Kanor. Aminado rin ako, Kaabanong, na namangha ako sa bertud ng mga aswang na gala. Dahil hindi lang wangis na mga sarot ang kaya kong gayahin, kung hindi pati ang abilidad ng mga ito na maging isang taong lobo. Sa pagpapatuloy ng pakikisalamuha ko sa mga sarot, napansin kong inaamoy-amoy ako ng ilan sa mga ito. Na tila ba pinagdududahan ng aking itsura, kasabay ang pagtatanong ng mga iyon na mga katagang gumulat sa aking bisyo. Tila yata ngayon ka lang namin nakita dito, kaibigan. Sabihin mo, saan lupalop ka nang galing at sino mga ninuno mo? Diretsa ang tanong ng matandang sarot. Galing ako sa liblib na baryo ng Kabasalan at pinsan ko si Loleng. Palusot kong tugon habang kalmado kong nakatingin sa mata ng matandang yon. Si Loleng baka mo? Alam mo bang natagpuan ng isa nating kasama ang pugot na ulo nito na nakasabit sa isang puno? Ang hinala ko, isang antingero ang kumitil sa buhay ng pinsan mo. O dili kaya'y pangkat ng mga traidor na bangkilan. Ang mga iyo di putang aswang na yon, tumiliwas sa aking pamamalakad at ayaw nang pumatay ng tao. Akala yata ng mga demonyong yun tatanggapin sila sa langit kapag itinigil nila ang pagkatay ng mga taong mahihina. Pwes, kung gusto nilang mabawi ang iilan nilang kalay sa ilalim ng aking kapangyarihan, pagsilbihan muna nila si Pinunong Asuan. Paliwanag na matandang yon na nagngangalang Aboy. Sa puntong yon, naging organisado ang aking mga galaw at hindi ako nagpapadala sa bugso ng aking damdamin. Upang sa gayoy, hindi maramdaman ni Mang Aboy ang aking pagbabalat kayo. Makalipas pa ang ilang minuto, umikot ang aking mga mata at ramdam ko sa aking sarili na nasa sanga ng mga puno ang pangkat ni Rodrigo. Alam ko rin na inaalalayan ako ng mga ito sa kung ano man ang maaaring mangyari. Gayon din ang pangkat ng mga bangkilan na nakakubli sa mga talahiban at naghihintay ng aking hudyat para sa pagsalakay. Subalit, ang mas nakaagaw ng aking pansin ay ang isang kural ng baboy ramo. Patid ko rin sa aking sarili na hindi yun mga ordinaryong baboy. Lalo pa nga, sa pilitan itong pinakakain ng tipak-tipak na karne ng tao. Tingnan mo ang mga lecheng yan. Pinapakain namin sila ng karne ng tao para sa magaganap na patayan ng mga aswang. Maring sambit ni Mang Aboy. Kasabay ang malademonyong paghalakhak nito. Habang ako naman nooy nananatiling walang imik at patuloy lang sa pagmamasid sa gagawin ng mga ito sa kanilang bihag. Sa paglalim pa ng gabi, nag-ingay ulit ang mga tambol, tanda ng pag-uumpisa na ng patayan ng mga aswang. Maya-maya pa, nakita kong inilabas sa koral ang dalawang bangkilan
habang pilit na pinaglalaban ng mga ito. Sa hindi kalayuan naman, nakakita rin ako ng mga batang bangkilan na hinahagupit ng latigong may tinik habang umaatungal ang mga yon sa hindi maipaliwanag na sakit. Nang makakuha ko ng pagkakataon, binalikan ko muna ang aking punyal kung saan ko ito ibinaon. Kaya naman nang mapasa kamay kong muli ang punyal ni Mang Gaspar, buo na ang aking desisyon na ubusin ang mga sarot. Sa pag-uumpisa ng labanan ng dalawang bangkilan, natuon ang atensyon ng mga sarot sa mga ito. Kung kaya, ginamit ko na rin ang pagkakataon na yon para silaban ng ilang kubo sa paligid gamit ang mga sulo. Isa yung hudyat ng aming pagsalakay. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Kasabay nito ang pagragasa ng mga dambuhalang baboy ramo. Sa himpapawid naman, halos sinakpan ng mga kikik ang liwanag ng buwan at sabay-sabay itong bumulusok pababa. Habang nagkakagulo ang lahat, walang hambas kong inundayan ng saksak ang mga sarot na umaharang sa aking daraanan. Kaya naman nang muli kaming magharap ni Mang Aboy, nanlisik ang mga mata nito, sabay wika ng, Demonyo ka! Isa ka palang huwad na sarot! Mahusay ang ginawa mong pagbabalat kayo! Sabihin mo, Antingero, saan galing ang ginamit mong bertud at nalinlang mo kami? tanong at paliwanag ni Mang Aboy. Habang maraan akong sumasagot rito ng mga katagang gumulat sa wisyo nito. Ngayon ko lang napagtanto na pisikal na lakas lang ang meron ng mga sarot. Pero sa aspeto ng mga bertud at mutya, 100% mangmang ka, Mang Aboy. Maring kong tugon at paliwanag. Nang may magtangkang sumalakay sa akin ng patraydor, walang puknat ko itong inundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kitang-kita ni Mang Aboy kung papaano yung madaling naaagnas habang naghihingalo. Kaya naman napatras sa matandang aswang at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tingnan mo, Mang Aboy, ganito ang mangyayari sa mga demonyo kagaya mo. Maagdas ka ng buhay. Maring kong tugon at banta. Habang sina Rodrigo naman ay walang habas na kinakain ng mata ng mga bangkay na sarot. Hindi naglaon, nabawi nila Mang Tonyo ang iilan sa kanilang mga kalahi at pinabalik ang mga ito sa kanilang kuta. Maya-maya pa, iginapos namin si Mang Aboy sa isang puno. Habang ang kubo ng mga ito ay unti-unting nilalamon ng naglalagablab na apoy. Paglapit ni Mang Tonyo sa aking kinatatayuan, bigla naman itong nagwika ng hindi ko inaasahan. Salamat sa tulong, Erning. Ngayon nabawi na namin ang aming mga kalahi. Hayaan mo kaming tulungan ka para sa hustisyang hinahanap mo. Itinaya mo ang buhay mo para sa amin kahit hindi tayo magkaano-ano. Ngayon, itataya ko rin ang buhay ko para sa iyo. Kahanga-hangang pananggalang sa anyo ng mga bertud at mutya ang tinatakan mo, iho. Isang walang kasukat na kapangyarihan ang taglay nito. Gayon din ang iyong sandata na gawa sa mutya ng kampana ng isang panday na Antingero. Malayo pang mararating mo, iho, bilang talisman at marami ka pang matutulungan na tao. Paliwanag ni Mang Tonyo. Makalipas pa ang ilang minuto, napagdesisyonan ng mga bangkilan na pagpirapirasuhin ang katawan ni Mang Aboy at dalhin sa liblib na baryo kung saan namumungad si Asuan. Matapos ang insidenteng yon, nagpatuloy na kami sa paglalakad patungo sa isang liblib na baryo. Maaari bang utusan kong isa sa mga kikik na kasama mo, Rodrigo? Kung maaari sana, ipaalam mo kay Mang Gaspar na patungo na tayo kay Asuan. Mariin kong pakiusap. Basta para sa iyong kabanatagan, makakarating ang utos mo, Erning. Ako na mismo ang pupunta roon. Sa pagbabalik ko, makikita mo ang tunay na wangis ni Mang Gaspar. Mariing tugon at paliwanag ni Rodrigo. Sa pag-alis ni Rodrigo, nagpatuloy lang kami sa aming paglalakbay. Hanggang sa matumbok namin ang paanan ng bundok na sinasabi ni Loleng. Sa puntong yon, nagbalat kayong tao ang mga kasama kong aswang habang nagkukubli kami sa mga matataas na talahibhan. Sa hindi kalayuan, inilapag ko ang pirapirasong katawan ni Mang Aboy na nasa malaking bayong, kung saan agaw pansin ito para sa mga aswang na mapapadaan roon. Maya-maya pa, habang nakatuon ang tingin ko sa bayong, nasilayan ko ang isang dambuhalang aso. Kasabay nito, pumasok yon sa nag-iisang kubo habang kagat-kagat nito ang malaking bayong. Gamit ang aking ikatlong mata,
nakita ko ng malinaw ang tunay na wangis ng kubong yon na isa palang tarangkahan ng baryo. Narito na tayo sa baryong sinasabi ni Loleng, ang pugod ng mga asbo na pinamumunuan ni Asuan. Maring kong sambit. Sa puntong yon, napaisip naman ako kung papaano babasagin ang puder na nagsisilbing proteksyon ng baryong yon. Kung kaya naman, ginamit ko ang usal na itinuro ni Lolo Puroy at Mang Gaspar kung papaano basagin ang sabulag at puder ng isang asbo. Sa pagpapatuloy ng ginagawa kong pagpapakawala ng mga buhay na kataga, laking gulat ko nang matakpan ng liwanag ng buwan mula sa kalangitan. Sa pagtingala ko sa himpapawid, isang dambuhalang nilalang ang paikot-ikot roon. Halos natatakpan nito ang sinag na nagmumula sa buwan. Sa marahang pagbaba nito sa lupa, laking gulat ko na lang nang magpalit ito ng anyong tao. Kasabay ng pagsasalita nito ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Lumabas na kayo riyan, Erning, iho. Narito na ako para tumulong sa inyo. Mariing sambit ng nilalang na yon. Mang Gaspar, isa rin ho kayong aswang? Paano nangyari yun? Patanong kong bati. Matagal na, iho. Isa talaga akong panday na antingero na may dugo ng isang kikik at ungo. Sa katunayan, ginagamit ko lang ang abilidad kong ito sa mga taong karapat dapat tulungan kagaya mo. Siya nga pala, nabasag mo na ba ang poder ng baryo ni Asuan? Makakasunod na tanong at paliwanag ni Mang Gaspar. Dagdag pa nito, magiging madali ang laban naming yon kontra sa mga asbo. Kaya naman wala nang dahilan para panghinaan pa ako ng loob. Maya-maya pa, sabay-sabay na kaming lumapit sa kubong nakita ko. Kasabay nito ang pagsambit ni Mang Gaspar ng isang inkantasyon. Ilang minuto lang ang dumaan kabanong, nabasag nito ang puder at sabulag ng mga asbo. Kaya naman napahinto ang mga nilalang na yon sa ginagawa nilang pagdiriwang. Sa paglapit ng isang asbo, mariin naman itong nagwika ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Akalain mo nga naman, may mga panauhin pala kaming antingero at mga hangal na aswang. Sabihin niyo, ano ang pakay niyo rito at mukhang maling baryo ang inyong inapakan? Patanong na bati ng matandang yon. Sa puntong yon, marahan naman akong sumagot rito ng patanong kung siya ba ang hinahanap kong nilalang na matagal ko nang gustong mapatay. Manong, mawalang galang nga po. Ikaw ba si Asuan? Kung hindi ikaw ang aswang na hinahanap ko, maaari bang paraanin mo kami? Diretsahan kong tanong. Subalit, imbis na sumagot ang matandang yon, ngumisi lamang ito sa akin na parang demonyo at nanlisik ang mga mata. Sabay turo sa isang direksyon at nanatiling nakaharang sa daraanan namin. Kung kaya naman, nang mapansin kong napakuyumang palad nito, alam ko sa aking sarili na aatake yun sa akin. Kaya walang sabi-sabi ko itong binato ng tigalpo. Sa pagsubasob nito sa lupa, napatras naman ang ibang asbo. Kaya naging alisto mga kasama kong aswang. Magaling ang ginawa mo kay Kaambo, antingero. Pero hindi ako nasisindak sa mga usal mong walang kwenta. Ako nga pala si Asuan, ang hinahanap mo. Pero nakakalungkot lang dahil nasa maling baryo ka, antingero. At dito na kayo mamamatay, mga iho di puta kayong lahat. Ang lupang inaapakan nyo ay teritoryo ko. Patayin silang lahat at wala kayong ititirang buhay kahit sino sa mga yan. Magkakasunod na sambit at utos ni Asuan. Sa isang kisap mata lang, nagkagulo ang lahat ng aswang laban sa aswang. Bangkilan at kikik kontra sa mga asbo. Kahit saang lupalop ako mapatingin, walang puknat na nakikipagpatayan ng mga kasama kong aswang. Gamit ang aking mga pananggalang, walang habas kaming nagsagupaan ni Asuan. Kasabay nun, ipinaalala ko rito ang antingerong pinatay niya sa kabundukan ng Kabasalan. May isang dekada na ang nakakalipas. Akala ko isang matandang hukluban na makakaharap ko sa duelo. Pero nagkamali ako dahil ang Asuan na kaharap ko ngayon ay isang matipunong binata. Mariing kong paliwanag. Marami ang namamatay sa maling akala, antingero. Gaya ng ama mong pinatay ko. Sayang, magaling sanang talisman, pero mangmang sa ibang bagay. Salamat sa iyong ama
dahil napanatili ko ang aking kabataan dahil sa tinatangan niyang bertud na puyo ng dagat. Makakasunod na paliwanag at pangungutya ni Asuan. Tandaan mo, Asuan, sa isang taong nagigante, wala itong pinipiling lugar. Basta kung saan tayo mag-abot, doon kita ibubuwal. Kukunin ko rin sa katawan mo ang bertud na ninakaw mo sa aking ama. Dahil pag-aari yan ng aming angkan. Dugot pawis ang pinuhunan ng mga ninuno ko dyan. Tugon ko at banta. Gayunpaman, gumisi lang naman si Asuan, kasabay ng sunod-sunod nitong pagsalakay. Makalipas pa ang ilang minuto, pinagsama-sama ko sa aking katawan ang bertud ng aniningaw, aswang na gala at mutyang ngipin ng kalabaw. Nang mapagtanto ni Asuan na dihado na siya sa laban, nagtangka na itong tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, naharang ito ng mga kikik at bangkilan. Habang kinakaladkad naman ito ni Mang Gaspar papalapit sa akin, patuloy pa rin itong nagpupumiglas. Hindi ko alam kung ano ang lakas na pumapalob sa aking sistema at nagawa kong itaas si Asuan habang hawak ito sa kanyang ulo. Sa marahan kong pagbunot ng aking punyal, binulungan ko pa ito ng mga katagang. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kanina, anuman ang mangyari, kukunin ko ang bertud sa katawan mo para ibalik sa aming angkan. Alam mo bang wala kang kwentang pinuno dahil wala kang pagpapahalaga sa mga kapwa mo, Aswang? Kaya ang dapat sa tulad mo, pinapatay para hindi pamarisan ng iba. Makakasunod kong paliwanag. Matapos kong masabi ang aking nais, kasabay nito ang pagtarak ko ng punyal sa sikmura ni Asuan. Hanggang sa tuluyang lumawa ang bituka nito. Pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay isa na rin akong aswang na halangang kaluluwa. Hindi naglaon, nakuha ko na sa katawan nito ang bertud ng aming angkan sa anyo ng isang batong puti na may nakaukit na parang puyo. Ayon kay Mang Gaspar, ang puyo ng dagat ay may kakayahang kontrolin ang takbo ng panahon. Dagdag pa nito na ang bertud ng aming angkan ay bibihirang masumpungan ng isang antingero o magbumutya. Isa raw itong may tuturing na bertud na kayang tumawag ng dilubyo para manalasa sa isang baryo ng mga aswang. Matapos naming matalo ang pangkat ng mga asbo at mabawi ang bertud ng aking ama, sinunog namin ang kuta ng mga ito upang hindi na pamugaran pa ng ibang aswang. Sa puntong yon, Kabanong, isa-isa kong pinasalamatan ang bawat pangkat ng mga aswang na tumulong sa akin bilang pagrespeto sa mga ito. Bago ko lisanin ang kuta nila Mang Tonyo, binigyan ako nito ng isang bertud na maaari ko magamit sa panggagamot. Nagpasalamat rin ako kina Rodrigo at Mang Gaspar sa laki ng naitulong nito sa aking paglalakbay para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Gayunpaman, tuluyan ang ipinagkatiwala sa akin ng antingerong panday ang kanyang punyal na gawa sa mutya ng kampana. Itago mo ang punyal na yan, Erning. Magagamit mo pa yan sa mga susunod mong pakikipaglaban. Palagi kang mag-iingat, iho. Kung may problema ka, huwag kang mag-atubiling lumapit. Bukas ang pamamahay ko para sa mga gaya mong antingero na may busilak na puso. Paliwanag ni Mang Gaspar. Sa pagbagtas ko ng daan pabalik sa aming baryo, dinaanan ko pa rin ang mga aniningaw. Gaya ng aking inaasahan, kusang ipinagkatiwala ni Manong Arsing sa akin ang bertud ng kanilang angkan. Sa mahaba-haba kong paglalakbay, narating ko rin ang aming baryo. Aminado rin ako sa aking sarili na malaki ang ipinagbago ng itsura ko, dala ng aking mahabang paglalakbay. Salamat naman sa Diyos, Erning, Apo, at ibinalikan niya ng buhay sa amin. Hindi na kita tatanungin sa ginawa mong paglalakbay dahil kita naman sa itsura mo na marami kang natutunan. Patanong na bati ni Lolo Puroy. Matapos itong makapagsalita sa akin, ibinigay ko rito ang bertud na puyo ng dagat na ninakaw ni Asuan sa aking ama, na nagsilbing mitya ng buhay nito. Kung kaya naman nang makita yun ng lolo ko, ngumiti lang naman ito. Alam niya sa kanyang sarili na nagtagumpay ako sa aking paglalakbay at nabigyan ko pa ng katarungan ang pagkamatay ng aking ama. Pero habang nabubuhay ako, Kabanong,
Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang binitiwan ni Asuan sa akin na, "Nasa maling baryo ka." Wakas,